mga anak ni Zebedeo, na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Verse 11, nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanila. Maliwanag sa kwentong ito, mga kapatid ko, ang ating pong mensahe ngayong umaga ay dyan po natin tugon. Ang title po, pagtugon sa tawag ng Panginoon. Ano sabi? Pagtugon sa tawag ng Panginoon. Sabi po, ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot ng himala at pagbabago sa buhay. Ano po ang sabi, mga kapatid? Sabi niya dyan, ayan. Ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot ng himala at pagbabago sa buhay. Ano daw po? Ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot ng himala at pagbabago sa buhay. Sino po yung gustong magbago ang buhay? Sino po ang gusto? Ang kailangan lang po natin ngayon ay sumunod kay Kristo. Kung gusto mo pong mabago ang iyong buhay at maranasan mo ang himala, ay sumunod tayo sa Panginoon. Sabi niya po dito, yung binasa po natin kung inyo pong napansin, ang tawag ng Panginoon sa kabila ng ating kabiguan. Napansin niyo po ba doon sa Lucas 5, chapter 5, 1-5, na mayroon po silang karanasan ng kabiguan? Tama po ba? May napansin po kayo, mga kapatid? Nung sila po ay naglambat magdamag, anong nangyari? Bukulok, kung sa Bisaya pa, bukulok, zero. Walang huli. Wala talagang nahuli kung inyo pong napansin, mga kapatid. Pero dahil sa pangalan ng Panginoon, sabi niya nga dito sa verse 5, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, may subalit, mga kapatid. Subalit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang mga lamok. Kilala po ba natin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran? Kilala niyo po ba yung Panginoon ninyo na inyong pinaglilingkuran ngayon, mga kapatid? Ang hirap ng TV na. Gutom na po ba kayo? Hindi ba? Ha? Gutom na kayo. Mga kapatid, sa oras pong ito ay aking putong in-encourage na magpakinig kayo sapagkat tayo ito ang tinutukoy ngayon sa ating pong panahon. No? Nasabi dito, minsan pagod na tayo. Ayaw na natin. Sawak na tayo. Dumadanas tayo po ng kabiguan, mga kapatid, na nagsasabi na ayaw ko na. Pero sabi dito, dahil sa pangalan, dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong salita. Kaya kanina yung ating lesson ay nagpapaalala sa atin magbasa ng salita ng Panginoon. Magbasa para tayo ay lumakas sa ating pananampalataya, kasi ganun po ang nangyari kay Simon, mga kapatid. Pag inyo pong napansin dyan, ang kanya pong sinundan o sinunod ang ating pong Panginoon. Sabi niya po dito, ang ating mga pagkabigo ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang paanyaya ng Diyos upang lumapit sa Kanya. Sino dito yung hindi nabibigo? Taas yung kamay. Mga kapatid, wala po, no? Tayong lahat ay nakakaranas ng kabiguan. Nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Minsan, halos hindi na natin kaya. Pero sabi dyan po sa talata, ito po yung kanyang application sa atin, mga kapatid. Ang ating pagkabigo ay hindi tanda ng pagkatalo. Amen? Sabi niya, ang ating mga pagkabigo ay hindi tanda ng pagkatalo. Kung babalikan natin yung kwento, anong nangyari pagkatapos nilang natalo?
Pagkatapos nilang walang nahuli, anong kapalit? Pagpapala, mga kapatid. Nung nakinig sila sa salita ng Panginoon, ang sabi ni Simon, dahil sa iyong salita, Panginoon, ihulog ko itong aking lamba. Anong nangyari? Mga kapatid, uy! Hindi lang isang bangka ang napunog, mga kapatid, kundi marami pang bangka na napunog ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Ganun din po tayo. Nang sabi dito, ang ating pagkabigo ay hindi nagtanda ng pagkatalo. Hindi pa tayo talo, no, mga kapatid, kung hindi natin na gawa ng mabuti yung pinapagawa ng Panginoon. Minsan sablay tayo, mga kapatid. Tama? Minsan hindi natin nasunod ang Panginoon sa kanyang kalooban. Pero dahil po dito, sabi niya, hindi iyon tanda ng iyong pagkatalo, kundi isang paanyaya ng Diyos upang lumapit sa Kanya. Once na tayo pala ay nabibigo, tayo ay sumasablay, ang gusto ng Panginoon ngayon ay tayo po ay lumapit sa Kanya. Yun yung kanyang paanyaya. O sumablay man tayo, sabi ng mga anak, halika, tutulungan kita. Ano pa? Sa gitna ng ating pagsubok, hinihintay tayo ng Diyos na makinig sa kanyang tinig at sundin ang kanya kalooban, mga kapatid. Sa gitna ng ating pagsubok, sino bang walang pagsubok? Uy, halos lahat po tayo ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok. Sabi dito, hinihintay tayo ng Diyos na makinig sa kanyang tinig at sundin ang kanyang kalooban. Inaantay pala tayo ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi niya po sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya po tayong lahat ay iniyahan po ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sinong walang problema dito? Taas ang kamay. Yung walang problema.